Isang linggo na pong pinag-uusapan, nababasa natin sa mga pahayagan, napapanood ho natin sa telebisyon, ang iba't ibang bersyon, espekulasyon tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman po kay Kris Aquino. Narito po si Kris para bigyang linaw ang lahat ng ito. Chrissy. I'll start off, Boy, by Okay. saying na at this point in my pregnancy, hindi naman ito talaga ang gusto kong i-discuss. Kaya lang, napakahirap po talaga na magpatuloy mag-host ng isang programa na kagaya ng The Buzz na magpe-pretend ka na nagbubulag-bulagan ka or nagbibingi-bingihan ka na hindi ikaw ang pinag-uusapan ng lahat ng tao. Parang inisip ko sa sarili ko before coming here today, anong klaseng kredibilidad ang magkakaroon ako as a host kung hindi ko haharapin yung mga isyong binabato sa akin. Umpisahan ko muna kasi naglabasan lang naman ang lahat ng ito nung may konting bulung-bulungan before my birthday, but nung birthday ko, dahil nga umiyak ako, inaakala ng lahat dapat super happy sa birthday, diba? Tapos nakita ng lahat na may tensyon na namamagitan sa amin ni James. Umpisahan ko po by saying na umamin naman ako sa iyo that mga 3 linggo talaga na may problema kami. And before coming here, nag-aaway kami. Ang ano ho doon is that ang problema is kung hindi siya mag-greet sa akin on my birthday, maraming magtatanong. Kung mag-greet siya, dapat ang hinarap namin sa inyong lahat, nakangiti kami. Pero hindi namin nagawa. Kasi nga, tao lang po kami. And siguro, part of what I am is that I've always tried my best to be truthful and to be honest. Pero, ang ikaklaro ko lang ho, in defense of James, hindi niya po nabastos ang mom ko kasi nag-uusap naman sila backstage and in fact, maganda po ang relationship nila. Kasi merong mga naglabasan doon na hindi niya binigyan ng galang ang mom ko, hindi niya nirespeto. Eh alam niyo ho, this is the first relationship I've actually had na ang mom ko, wina-welcome yung partner ko. Nag-uusap po sila, tinatawagan siya ng mom ko, kinakamusta ko at nangangaral din ng mom ko sa kanya. So, hindi ko po sinasabi na perpektong pamilya namin, pero alam niyo ho, kung as far as James's relationship with his in-laws is concerned, okay, boy. And siguro, kinailangan ko lang magsalita on that matter kasi ayokong malagyan ng ibang kulay. Okay? And so, ayoko kung mabahira ng hindi maganda ang pagsasama ni James sa pamilya ko. Now, tungkol po sa aming dalawa. Tatakal ko na lahat para isang buhusan na lang. Prior to this and prior to mga pinag-usapan po, may mga naglalabasan na aaminin ko na saktan ako talaga, na inaakusahan ako na sugar mommy ako. Hindi po sikreto sa inyong lahat na successful ako. Pinaghirapan ko po kung anong meron ako. Pero, kawalang-hiyaan naman na sabihin na walang ginawa si James kung hindi magpabili ng ganito sa akin, humingi ng ganito, or iasa ang pamumuhay ng buong pamilya namin sa akin lang. Of course, I earn more, so I contribute more. Pero, lahat po ng kinita ni James sa lahat ng commercials niya at kalahati ng lahat ng kinikita po niya bilang basketball player na maximum naman ang salary ng asawa ko, hawak ko po. Kinaklaro ko lang yan kasi with all the problems we had in the past month, boy, hindi ko na-realize na nasasaktan pala ang asawa ko sa mga ganung bagay. Kasi shielded ako eh. Kasi hindi naman ako ina-accuse, di ba? Ang masakit lang, parang lumalabas, kailangan kong bumili ng pag-ibig. Pero, masakit para sa isang lalaki na sabihin na wala siyang ginawa kundi umasa sa akin, lalong-lalo na maganda naman ang kabuhayan ng asawa ko at pinaghirapan niya kung ano man ang meron siya ngayon. And now, dun sa hinihintay niyo po, inaamin ko nagka-problema kami. Inaamin kong nasaktan ako. Pero ganito po yun eh. In the past, I have spoken very openly about my life because, number 1, I had to defend myself, or number 2, meron akong mga bagay na kailangan ipaliwanag. Ngayon, boy, this is one instance na hindi ko kailangan i-defend ang sarili ko kasi wala po akong kasalanan. Asawa po ako, may pamilya kami, ako yung nasaktan. So, anong kailangan ko i-defend? Pangalawa, kung meron akong kailangan ipaliwanag,
lahat po ng mga paliwanag na kinailangan ko, naganap na sa loob ng tahanan namin. Kasi yun ang pinakamasakit eh. Lahat kayo, you can speculate. Lahat kayo pwede niyong i-exaggerate yung balita. Pero yung katotohanan talaga, boy, the real pain occurs between the two of us. Kasi lahat ng tao pwedeng magbigay ng opinion tungkol sa marriage namin. Pero let's be honest, the only two opinions that count within that marriage is James's opinion and my opinion. Lahat ng paliwanag na kinailangan kong marinig, narinig ko na galing sa kanya. At ang mas mahalaga doon, hinarap ni James ang pamilya ko. Hindi na tinalikuran yung mga kapatid ko kasi may 2 older sisters, ang ate ko at si Pinky, masinsinan siyang kinausap. Hindi namin kinailangan humarap sa ibang tao kasi nangyari to sa loob ng pamilya namin. And siguro yun yung pagkakaiba ngayon. Pamilya kami, boy. Alam niyo ho, it's my decision to stay married. It's my decision to protect this marriage and to protect my family. At kung sino man ang magtatangka na wasakin ang pamilya ko, sinasabi ko na sa iyo, at this point in my life, hindi kita papayagan na mag-succeed. For the simple reason na may bagong buhay kaming pinapasok sa mundong ito eh. In less than 3 months, manganganak ako. Hindi ko na-experience, boy, ang magkaroon ng buong pamilya. I was 1.5 years nung nakulong ang daddy ko. Lumaki ako na hiwalay ang daddy ko sa amin. Lumaki si Josh na wala rin siyang tatay. So bakit ko hahayaan na yung anak ko ngayon na may chance na magkaroon ng buong pamilya, hindi ma-experience yon? It was not an easy decision. Sinasabi ko po sa inyo, umaamin ako. There are moments in the past few weeks I wanted to give up. Kaya lang, boy, what held me there is that faith na kung may trial man na dumating ngayon, it's not always gonna be bad. Kung merong pagsubok, kung merong sakit, may moments naman na talagang naging maligaya. And siguro ito yon. Humingi ng tawad ang asawa ko. Hindi ko sinasabi kung 100% napatawad ko na, pero inunawa ko. At siguro, this is the only instance in my life that there was a man who owned up to whatever mistakes he made. And kung sino man ang mag-judge sa akin, kung may pamilya kayo, mauunawaan nyo na kahit sinong misis bibigyan ng pagkakataon ang asawa niya dahil mahal niya yung asawa niya. Naririnig namin yan, Chris.